10 dahilan para hindi mamatay. Prolog. Nanginginig ang mga paa ko habang papalapit ako sa gilid ng bangin. Huminga ako ng malalim. Nanginginig ang mga kamay sa tagiliran ko habang papalapit ako ng papalapit sa dulo ng bangin. Bumilis ang tibok ng puso ko sa dibdib ko nang mapatingin ako sa mabatong tubig sa ibaba ko. Kung tumalon ako sa bangin na iyon, tiyak na mamamatay ako kaagad dahil sa impact. Pero hindi ba't iyon ang gusto ko noon pa man? Ang mamatay ng mabilis at walang sakit? Gusto ko na lang matapos ang buhay ko. Gusto kong makalayo sa impernong ito. Nais kong manirahan kasama ang aking mga magulang sa langit. Hindi sa ilang ampunan kung saan ako ay masyadong matanda para sa sinong man na gustong ampunin ako. Lahat sila ay gustong mapatibay ang isang masunuring maliit na bata. Hindi ang isang 17 taong gulang na katulad ko. Inilapit ko ang mga paa ko ng isang hakbang. Pakiramdam ko, humito ako sa paghinga. Kung lalapit lang ako ng 1 pulgada, babagsak na ako sa bangin na ito. Kaya mo yan, Remy. Ito ang gusto mo sa loob ng maraming taon. Ginalaw ko ang aking kaliwang paa pasulong. Hinayaan itong makalawit sa manipis na hangin. Isang luha ang kumawala sa aking mga mata, dahang-dahang dumaustos sa aking pisngi. Bigla akong nakaramdam na lumipad ako sa gilid habang mariin kong pinikit ang mga mata ko. Hinanda ko ang sarili ko sa lakas ng pagkahulog ko. Sa halip, natagpuan ko ang aking sarili na bumagsak sa dumi. Iminulat ko ang aking mga mata. Napansin ko ngayon na ako ay tinapon sa gilid ng bangin. Nakapatong sa akin ang isang pamilyar na mukha. Hindi na kilala sa aking paaralan. Si Evan Woods iyon. Kilala siya sa pagiging kabilang sa it crowd, isang bagay na hindi ko kailanman naging bahagi. Si Evan Woods ay kilala bilang pinakakaibig-ibig na lalaki sa paaralan para sa kanyang pag-aalaga sa ibang mga mag-aaral at pagkabukas palad. Lahat ng babae sa grade ko gustong maging girlfriend niya, pero hindi ko pa siya nakitang nakakbay sa kahit sinong babae. Sinasabi ng mga tao na hindi siya mahilig manguna sa mga babae at naghihintay siya ng tama. Para sa akin, nakita kong peki siya. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Sigaw niya sa akin habang tinutulak ako siya palayo sa akin. Malabo pa rin ang paningin ko dahil sa mga luha ko habang pinupunasan ko ito gamit ang likod ng kamay ko. Hindi pa ba sapat na lahat? Nakatayo ako habang nakatinala sa mga dumi sa aking coat. Naging maayos ang lahat hanggang sa nagambala mo ako. Sa tingin mo ba upo lang ako doon at patunuorin kitang mamatay? Galit na tangunong ni Evan sa akin. Sinundan siya ako habang naglalakad ako. Mas lalo akong lumakas at tinulak ko siya palayo sa akin gamit ang mga palad ko. Wala kang alam tungkol sa akin. Kung gusto kong magpapakamatay ako. Naglakad ako pabalik sa gilid ng bangin habang nanginginig ang mga kamay ko. Bibigyan kita ng 10 segundo para umalis at tumakbo. Kung ayaw mong makita yung dugo ang katawan ko sa ilalim ng bangin. Kinagat ni Evan ang babang labi niya. Hindi umiimik. Fine, ganito ba ang mangyayari? Putol ko. Congrats, Woods! Magiging sakti ka sa aking pagkakamatay. Humakbang ako pero bago pa ako matumba ay naramdaman kong may humila sa aking puso. Hinila ako ni Evan Patrats. Anong problema mo? Napasigaw ako. Hinayaan kong tumulo ang mga luha ko. Bitawan mo ako! Naikuyom ni Ivan ang kanyang panga. Hindi kita hinayaan mamatay. Tumulo ang mga luha ko habang inalis ko ang mga puso ko sa pagkakahawak niya. Bakit may pakialam ka ba? Napahikbik ako. Hindi mo nga ako kilala eh. Ikaw si Remy Williams, ang tahimik na babae na nakaupo sa likod ko sa AP Calculus. Nagsalita si Ivan. Iyon ba? Nagtagatas ng kiko ng kilay. Kalunos-lunos. Hinila ako ni Ivan paharap kaya napadiin ang dibdib ko sa kanya. Ano ba sa tingin niya ang ginagawa niya? Lumayo sa! Bigyan mo ako ng 10 araw. Nagsimula si Ivan. Ano? Dumara ako. Pilit na inilis ang katawan niya sa katawan ko. Bigyan mo ako ng 10 araw at mabibigyan kita ng 10 dahilan para hindi mamatay. Tumigil si Evan. At kung hindi ko pa mabago ang isip mo nun, maaari kang tumalon sa pangin na iyon. Kinagat ko ang labi ko.
Hindi mo sinasadya. Oo, matigas na sabi ni Ivan. May deal ba tayo? Inagat ko ang ibabang labi ko. Hindi ko alam. May deal ba tayo? Ulit niya. Hindi ako pinapansin. Napalunok ako habang nakatitig ako sa kanyang kakaibang berdeng mga mata. Mukhang silang tunay at sincero. Gusto niya ba talagang iligtas ang buhay ko? Deal. Chapter 1. Unang araw. Mallory. Palaging tahimik at walang laman ang bahay ampunan tuwing linggo ng umaga. Karamihan sa mga bata na masasabi kong mas bata sa akin ng mga taon ay sumasama sa mga madre sa simbahan tuwing linggo ng umaga. Ang mga madre dito ay nagbigay sa iyo ng isang pagpipilian kung gusto mong pumunta o hindi. Ngunit ako ay palaging mas pinipili na hindi pumunta dahil lamang ako ay hindi kailanman ang pinaka-relihiyoso na tao. Umupo ako sa mahabang hapagkainan habang kumakain ng lipas na toast bilang almusal kasama ang nag-iisang babae sa bahay ampunan na hindi nagsisimba. Umupo siya sa tapat ko, pinunit ang mga piraso ng matigas na tinapay at isinawsaw ang mga ito sa homemade strawberry jam na tinulungan kaming lahat ng mga madre. Kailan sa tingin mo aampon ako ng mommy at daddy? Tanong ng malambing na boses ni Mallory. Ang mga asol na mata ay umaabot sa akin na may kinang na sumasayaw sa mga ito. Sa edad na 6 pa lamang, marami nang alam si Mallory sa kanyang edad. Siya ay napakatalino at alam ang higit sa karaniwang 6 na taong gulang na dapat. Alam niyang iniwan siya ng kanyang ina sa hagdanan ng ampunan noong sanggol pa siya. Ngunit hindi ito pinababa ang kanyang optimistikong kalooban. Palagi niyang sinasabi na may dahilan ang mga nangyari. Nagpipigil ako ng tawa habang pinapanood ko si Mallory na kumakain ng jam na magulo. May pulang jam sa kanyang pisngi, ngunit siya ay napaka-inosente at bata pa para alalahanin ang kanyang itsura. Darating ang tamang pamilya at kukunin ka balang araw, paninigurado ko. Umigop ng tubig sa gripo ko. Tumango si Mallory, nilagay ang isang hibla ng kanyang kulot na blondie na buhok sa likod ng kanyang mga tenga. Sige, bumulong siya at kinuha ang kanyang kutsara at kinakain ng strawberry jam mula sa garapon. Biglang tumunog ang doorbell na kinaalarma ng buong bahay ampunan sa malalakas na kampana nito. Tumayo ako mula sa aking upuan habang tinatahak ko ang daan patungo sa pasukan sa harapan, hinila ang pintuan ng French. Inabot ng mga mata ko si Ivan Woods na namula ang mga pisngi dahil sa malamig na panahon sa labas. Napakunot ang noo ko habang kinakagat ang mga ibabang labi ko. Bakit ka nandito? I hissed habang nilalapat ko ang pinto para makapasok siya. Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Tinitigan ni Ivan ang buong bahay ampunan. Napansin niyang medyo malaki ito. Hindi niya alam na ulila na pala siya. Kaya siguro inisip niya na ito ang bahay ko, na ang napakalaking bahay ampunan na ito ay ang aking mansyon. Mal, paano nangyari ito? Tanong ko sa kanya. Nagmamadaling lumapit sa kanya gamit ang napkin para punasan ang kanyang mapupulang pisngi. Hindi niya ako pinansin, habang ang mga mata niya ay dumako sa balikat ko sa figurang nakatayo sa likod ko. Sino ito? Tanong niya sa maliit na boses. Raimi! Sinong nasa pinto? Mataas na boses ni Mallory ang tumawag mula sa dining room, umalingaw-ngaw sa buong bahay ampunan. Ako'y nataranta, kinuha ang braso ni Ivan, hinila siya papunta sa hapagkainan. Noong naisip ko na hindi maaaring gumawa ng mas malaking gulo si Mallory sa kanyang sarili, mayroon na siyang jam sa kanyang buhok at sa buong sando. Pinunasan ko ang napkin sa tubig. Sinusubukan kong tanggalin ang kalat na ginawa niya sa kanyang shirt. Siya ay isang tao lamang mula sa aking paaralan. Ako ay nagsinyalis. Sumuko sa paglilinis ng 6 na taong gulang. Hindi ito gagana. Umakyat ka sa itaas at maligo bago bumalik ang mga madre. Anong ibig niyang sabihin mga madre? Tanong niya, bit-bit ang mga plato sa likod ko habang tinutulak ko ang pinto papuntang kusina. Mabilis na tumango si Mallory. Binigyan siya Ivan ng isa pang sulyap bago nagmamadaling umakyat sa ingranding hagdanan.
Umiling ako, itinapon ang mga napkin sa mesa ng basura. Sinimulan kong linisin ang lamesa habang tinulungan ako ni Ivan na pulutin ang maruming mga plato. Dinilaan ko ang aking mga labi. Itinatapon ang lahat ng basura habang sinimulang buksan ni Ivan ang gripo sa mga pinggan. Hindi mo na kailangang hugasan, ako na ang gagawa, sabi ko sa kanya sabay kuha ng sponge. Umalis si Ivan sa daan. So, anong ibig sabihin niya, madre? Ulit niya. Kinagat ko ang labi ko, naglinis ng mga pinggan. Mga madre, ating mga tagapag-alaga. Mga tagapag-alaga? Tanong ni Ivan na malinaw sa boses ang pagkalito. Hindi ka ba inaalagaan ng mga magulang mo? Sinulyapan ko siya. Umiling. Hindi, patay na sila. May kung anong kumilabit sa loob ng ulo ni Ivan dahil muli siyang tumingin sa paligid. Napansin ang maraming pinto sa ikalawang palapag. Ang ibig sabihin ay nakatira ka sa bahay ampunan? Natapos ko na hugasan ang mga plato habang sinimulan kong patuyuin ang mga ito gamit ang tuyong tela. Oo, Ivan, ulila na ako. Ang berdeng mata ni Ivan ay kumikinang sa pagkakasala habang siya ay lumulunok. Oh, tumigil siya. Habang nakataas ang isang kilay ko, pero 7 taon na tayong magkasama sa school. Paanong hindi ko alam? Mamatay? Pinutol ko siya. Tumawa na mapait. Maaari mong sabihin iyan. Ibig sabihin, halika Ivan, mag-18 na ako sa 1 taon. Walang sino man ang magnanais na magpatibay ng 17 taon gulang na teenager. Mapapalayas na ako sa lugar na ito kapag ako ay maging adulto. At ano ang mangyayari pagkatapos? Hindi ko kayang tustusan ang kolehiyo o isang lugar na matutuluyan sa bagay na iyon. Papunta ako sa mga lansangan at mamamatay ng dahan-dahan at masakit. Mas mainam na matapos ng mas maaga kaysa mamaya, ha? May 1 taon ka pa, tinuro ni Ivan. Maari ka makakuha ng trabaho ngayon at tumayo para sa isang apartment pagkatapos maghanap ng trabaho at pumunta sa... Hindi ito kasing dali ng iniisip mo. Putol ko. May mga magulang ka para suportahan ka sa lahat. Mas mabuti pang mamatay na lang ako ngayon. Tumigas ang muka ni Ivan habang nakakuyom ang kanyang panga. Bakit ang estranghero na ito ay determinadong iligtas ang aking buhay? Gayunpaman, ano bang nagawa ko para sa kanya? Hindi, sinabi niya. Bibigyan mo ako ng 10 araw, di ba? Hahanap ako ng 10 rason kung bakit hindi ka dapat mamatay noon pa. Napasmirk ako. Pagtulak sa kanya para makapunta sa kusina. Swerte mo dyan. Unang araw. Saan ang una mong dahilan? Nananatiling walang imik si Ivan habang umiiling ako. Patakbong bumaba si Mallory sa hagdan na basa ang buhok at nakasuot ng bagong t-shirt. Hindi pa po bumabalik sa Ate Mary? Tanong niya. Ipinilig ko ang ulo ko. Ginulo ang blondie niyang buhok. Hindi pa. Nakahinga ng maluwag si Mallory. Binigyan ako ng isang mahigpit na pisil mula sa aking bewang. Pwede ba tayong bumili ng ice cream pabalik nila? Ipinilig ko ang ulo ko. Ginulo ang blondie niyang buhok. Hindi pa. Pwede na siyang sumama. She's 12. Itinuro si Ivan. Tumingin ako sa likod ng aking balikat. Pinagmamasdan ang ngiti sa labi ni Ivan. Dahil numero 1, Mallory. Wika ni Ivan na nagpapaten sa balikat ko. Nakahinga ng maluwag si Mallory. Binigyan ako ng isang mahigpit na pisil mula sa aking bewang. Pwede ba tayong bumili ng ice cream pagbalik nila? Natawa ako. Hinalikan ko siya sa noo. Oo naman. Chapter 2, Pangalawang araw, dancing. Noong young adult ang nanay ko, prima ballerina na siya. Sa edad na 21, nakakakuha na siya ng mga pangunahing papel sa mga palabas sa ballet. Naglalaro mula sa Clara, mula sa Nutcracker hanggang kay Juliet ng Romeo at Juliet. Bago namatay ang aking mga magulang sa isang traumatikong aksidente sa sasakyan noong ako ay 7 taong gulang. Tinuruan niya ako kung paano gawin ang mga pangunahing hakbang ng pagsasayaw. At nang
mamatay siya, hindi ako sumuko kahit na wala akong pera upang pumunta sa mga aralin sa sayaw. Sinasanay ko ang aking sarili sa bahay. Ginagawa ang aking pamamaraan at kakayahang umangkop. Huminto ako noong 12 ako dahil lang sa nawalan na ako ng pag-asa. Kaya noong tinanong ako ni Evan kanina kung ano ang gusto ko noon pa man. Nagkamali ako sa pagsagot, isang mananayaw. Hindi niya sinabi sa akin noong una kung saan niya ako dinadala. Ngunit alam ko kaagad kapag pumasok ako at humarap sa bakanting entablado. Magsasayaw ka ngayon, ikaw lang, maangas na ngumiti si Evan. Hinila na ako pababa ng isli para umakyat sa stage. Nanlaki ang mata ko habang umiiling. Hindi mo ako pinapaakyat diyan, 4 na taon na akong hindi sumasayaw. Humalakhak si Evan. Well, hindi pa huli ang lahat para magsimulang muli. Hindi na kailangang sabihin, si Evan ay isang kakilakilabot na mananayaw. Sa sobrang dami, tinapakan niya ang paa ko. Nakatitig ako sa kanyang mga mata habang kumikinang ang mga ito sa aking matamlay. Nag-aapoy ang mga mata niya sa isang bagay na matagal ko nang hindi nakikita. Pag-asa. Hindi nagtagal, nagsimula akong mawala sa aking sarili sa musika. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang bumitaw si Evan, pero ginawa niya, binitawan ko ang sarili ko habang maraming liko ang ginawa ko. Isang bagay na pinagsasanay ko sa loob ng maraming taon habang tumatalon ako sa entablado na iyon na may napakagandang paggalaw. Nakita ko ang aking ina na nakatayo sa tabi ng entablado. Pinapanood ako ng may luha sa kanyang mga mata, luha sa kagalakan. Napagtanto ko lang na nagsasayaw ako ng solo nang matapos ang musika at nakita ko si Evan na nakatayo sa ibaba ng entablado, nakangiti sa akin. Nakakamanga iyon, sa wakas ay sinabi niya. Nagpakawala ako ng malalim na hangin. Napakasarap sa pakiramdam, I whispered under my breath. Pero alam kong naririnig pa rin ako ni Evan. Naramdaman ko kasama ko si Mama. So dancing, it connects you with your mother? Tanong niya. Habang pababa ako ng stage, pinupunasan ang pawis ko sa noo. Dinalaan ko ang labi ko. Habang nakatitig sa akin si Evan, hindi ko alam. Binigyan ako ni Evan ng isang maliit na ngiti. Isipin mo na lang, Remy, kung maganda ang performance mo ngayon, may buong kinabukasan ka pa. Tara na, tanggalin mo na lang yung sapatos mo at umikot ka. Evan encouraged, making me cross my arms. Punta na lang tayo sa ibang lugar, ha? Mungkay ko habang nagsimula akong maglakad pababa ng hagdan. Bago ko pa magawa, pinigilan ako ni Evan habang siya mismo ang lumukso sa stage. Pinindot niya ang isang button sa remote na hawak niya. Kaagad, nagsimulang tumugtog ang isang kanta mula sa mga speaker. Ang kanta ay may magandang ritmo dito at ito ay tiyak na liriko. Kung hindi ka sumayaw anytime soon, gagawin kita. Babala ni Evan sabay hawak sa kamay ko. Kinagat ko ang aking labi habang inaakay niya ako sa gitna ng stage. Now, I don't know much about dancing, but just follow my lead, okay? Sabi ni Evan. Nag-aalinlangan akong tumango, nakaramdam ako ng pamilyar na pakiramdam sa aking tiyan. Nilagay ni Evan ang 2 kamay sa biwang ko habang dahan-dahan kong nilagay ang mga kamay ko sa liig niya. Napagtanto ko lang na nagsasayaw ako ng solo nang matapos ang musika at nakita ko si Evan na nabighani ang lahat sa kagandahan niya. Bari ka nang maupo, sabi ng pare. Habang ang nobya ay nakatayo sa tabi ng kanyang nobyo, ngiting-ngiti. Mahal na mahal, dito tayo nagtitipon ngayon. Nagsimulang magsalita ang pare. Makalipas ang 15 minuto, pagkatapos ng ilang tawanan, sa wakas ay nakarating na rin ang pare, kung saan naghihintay ang lahat ng buong oras. Napatingin ako sa madre sa tabi ni Mallory na napupunas ng ilang luwang naliligaw gamit ang panyo.
Ako si Evan Woods. Kunin ka Remy Montgomery upang maging asawa ko. Hindi ko alam. Upang magkaroon na tawakan mula dito araw-araw para sa mabuti o para sa mas masahol pa. Para sa mas mayaman, para sa mas mahirap, sa sakit at sa kalusugan, sa pag-ibig at sa palagan. Mula sa araw na ito hanggang sa kamatayan ang maghihiwalay sa atin. Sabi ng nobyo, nanginginig ang boses sa pagitan ng salita. Napangiti ang nobya habang kinakagat niya ang pang-ibabang labi sa kaba. Ako si Remy Montgomery ay kunin ka Evan Woods upang maging asawa ko, upang magkaroon at panatilihin mula sa araw na ito. Para sa mas mabuti o para sa mas masahol pa, para sa mas mayaman, para sa mas mahirap, sa karamdaman at kalusugan, upang mahalin at pahalagahan. Mula sa araw na ito hanggang sa kamatayan ang hihiwalay sa atin. Mahabang sandali ang katahimikan bago muling nagsalita ang pare. Ladies and gentlemen, ito ay malaking kasiyahan upang ipakilala siya ang pagkataon Mrs. and Mr. Woods. Naghiyawan ang manonood habang ako ay tumayo para pumalakpat. Maaari mo bang halikan ang nobya? Tayong papunta sa school? Oh, umiti si Nanay Grace pabalik kay Evan. Natutuwa kung makita kang may kasamang kaibigan, Remy. Nilaan ko ang labi ko, hindi naman talaga tayo. Binigyan siya ni Ivan ng isang matamis na ngiti. Gusto ko bang isama si Remy sa loob ng 1-2 oras? Tumungo si Nanay, tinabak sa likod. Ilabas mo siya hanggat gusto mo. Halos hindi na umalis ng ampunan si Remy maliban sa pagpasok niya sa paaralan. Umiti si Ivan, alagaan ko siya ng mabuti. Tumawag si Ivan sa bahay ampunan ng hapon ng sumunod na Lunes. Pagkatapos ng klase, hindi na rin ako nagulat. Kilala mo ba ang batang ito? Tanong sa akin ni Nanay Grace matapos akong tawagin pababa ng kwarto ko. Napatitig ang mga mata ko kay Evan habang binibigyan niya ako ng maliit na ngiti sabay tayong pumunta sa school. Oo, ngumiti si Nanay Grace pabalik. Natutuwa akong makita kang may kasamang kaibigan. Sabi ng isang lalaki na may harina sa buong kamay, masaya akong makita ka anak. Ikinagagalak din kitang makita. Inila ako ni Ivan para pinakilala ako. Ito si Remy Montgomery, isa sa mga kaibigan ko. Tinaasan ni Frank ng kilay si Ivan nang nagmumungkahi, sigurado ka bang hindi kayo higit yan? Isinira ni Nanay Grace ang mga pinto sa likod namin habang tinitingnan ko si Ivan. Saan mo ako dadalhin ngayon? Tanong ko tumulo. Hindi pinansin ni Ivan ang sarkastikong sinabi ko nang sinabihan niya akong sumakay sa kanyang sasakyan. Ihatid na kita sa bakery ng tito ko. Kumukunot ang noo ko, anong gagawin natin sa isang panderya? Pang-aaralan natin kung paano gumawa ng triple chocolate cookies. Simpleng sabi ni Ivan. Huminto kami sa isang panaderya na kilala sa aming bayan. Minsan na ako nakapunta dito. Pero bago pa mamatay ang mga magulang ko, minsan nila akong dinadala dito noong kaarawan ko. At hinayaan akong pumili ng isang alinmang cake na gusto ko. Napili ko na ang pinakamasarap na chocolate cake na meron. Naalala ko pa ang nakakalukang ngiti sa mukha ng Tito Evan nang sabihin ko sa kanya ang gusto ko. Ngumiti ako na kakaloka. Mukhang nataranta si Ivan habang tinitigan ang lahat ng sangkap. Tama, hindi sigurado ungol niya. Kumuha ng ilang itlog sa ref. Magsimula tayo ng prank ng mga ito. Nalaki ang mga mata ko nang mamula si Ivan sa tabi ko. Oh, sigurado ako, Teo. Sumirit siya, nakakuha mo na ba lahat ng ingredients para gawin ng cookies? Siyempre, Ivan, ngumiti si Uncle Frank, sigurado ang mga magulang mo na ginawa akong perpekto, hindi para sa inyong dalawa. Nagsisimula na silang mag-aalala, maging bakla ka dahil hindi ka naman nagdidate dati. Nakapag-bake ka na ba dati? Tanong niya. Napasok namin sa kitchen area. Umiling ako lahat ng matre ang nagluluto pagbalik sa orphan homes. Sige, humalakhak si Ivan. I've never baked.
Nang umiwalay ako, napansin ko ang pulbo sa aking buhok at damit. Sinamahan ko ng tingin si Ivan, pinupulot ang karton ng mga itlog. Sinubukang malaman bago harina ang gintong batayo. Tanong niya, sinusubukang buksan ang silyo. Ako mang ibibigay ko sa kanya ang isang gunting. Ang bag ng harina bumulak sa kanyang mukha. Tinitigan niya ako, hindi makapaniwala. Ang mukha ay ganap na natatakpan ng puting pulbo. Nakabawi ako ng tawa, sabay abot sa kanya ng gunting. Kailangan pa ba sila? Panunukso kong tanong. Napatayo si Ivan habang tumutulo ang harina sa kanyang sando. Sa tingin mo ito ay nakakatawa? Tanong niya, nakataas ang isang puting kilay. Napangiti ako na nagsimula siyang lumapit sa akin. Napawi ang ngiti ko. Simulan niyang ibuka ang kanyang braso. Ano pa panimula? Chapter 4. Ika-4 na araw. Mother Grace. Paumanhin sa kalat, bulong ko, habang itinapon ang isa sa aking damit mula sa ibaba ng aking kama na pinagsasaluhan ko ng ibang ulo. Hindi ko inaasahan na babalik ka ulit. Napangiti si Ivan na may pula-pulang mga labi. Parang hindi mo gusto na nandito ako. Tumango ako. Sa totoo lang, hindi nga. Naguluhan si Ivan. Ano? Ibig kong sabihin, ayaw ko lang na makita mo kung saan klaseng lugar ako nakatira. Ayaw ko na makita mo na kasama ko sa kwarto ang tatlong ibang ulila na 5 taon mas bata pa sa akin. Bulong ko ng totoo. Habang humihiga sa ibaba ng aking kama, lahat ng mga kasama ko sa kwarto ay nasa ibaba, kung saan nagtatapos ang kanilang mga taktang aralin sa dining hall o nanood lang ng mga cartoon sa living room na maliit na telebisyon na nagpapalabas lamang ng mga black and white na palabas. Umiga si Ivan at sa tabi ko at ako'y nagtensyon. Hindi naman ako may problema na humiga siya sa tabi ko, ngunit ito ay napagkamalapit na pagkakasama. Hindi ako magagalit, bulong ni Ivan, habang nakatitig ang kanyang mga mata sa akin dahil ang kama ko ay hindi kabilang sa pinakamalaki. Ang aming mga mukha ay medyo malapit. Kung lilipat lang ako ng ibang pulgada, magdudulot ito ng halik sa mga labi. Hindi ko masyadong kilala ang tungkol sa iyo, sabi ko. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Ivan, samantalang ang mainit na hininga ay dumadampi sa aking lalamunan. Naglunok ako, inilayo ang aking katawan mula sa kanya. Upang ako ay nakahiga sa aking likod, titigan ko ang ibaba ng kama sa itaas ng akin. Dumidila-dila sa aking tuyong mga labi. Ibig kong sabihin, kilala kita bilang si Evan Woods, ang lalaking mula sa paaralan na inibig na lahat dahil sa kung gaano siya kabait sa lahat. Ngumiti ako ng bahagya. Ngunit sino ang tunay na Evan? Sino ka? Nagkamot na balikat si Evan. Ang kanyang mukha'y maputla at walang ekspresyon. Nilinis niya ang kanyang lalamunan. May kakaibang anyo ang kanyang mga mata. Hindi ko alam, bulong niya ng amo. Ako lang si Evan, siguro. Nagbuntong hininga ako na may pagkadismaya. Itinuon ang aking mukha palayo sa kanya. Ang Evan na nakita ng lahat sa labas ay masaya at walang iniinda. Ngunit sino nga ba siya sa ilalim ng lahat ng yun? Biglang may pumatok sa pinto. Nagulat ako. Tumalon ako mula sa aking kama at nasagi ko ang aking ulo sa ibaba ng kama sa itaas ng akin. Nanginig ako, kinamot ang aking ulo. Pumasok ka, bulong ko. Pumasok si Mother Grace na may ngiti sa kanyang mukha. Handa na ang hapunan, sabi niya sa akin. Habang ang kanyang mga mata ay tumingin kay Ivan, gusto mo bang... Nagliwanag ang pisngi ni Ivan habang tumango siya. O, okay lang, ako'y... Nagpula ang pisngi ni Ivan habang umiling siya. O, okay lang, aalis na ako. Tumawa si Mother Grace, umiling-iling. Walang kwenta, may sapat na silid para sa isa pang bisita. Binati ko si Ivan ng banayad sa kanyang balikan. Tara na, hindi na masama ang pagkain dito. Pero po, kumita ng tawa mula kay Mother Grace. Sumusunod kami ni Ivan kay Mother Grace papunta sa silid kainan, kung saan nakaupo na ang lahat ng mga bata. Kami ni Ivan ay umupo sa 2 bakanting upuan malapit sa isa't isa sa harap ng mesa, habang si Mother Grace ay umupo sa dulo. Sana'y gusto mo ng inihaw na manok? Tanong
ni Mother Grace kay Ivan. Kung hindi, may natirang mga sandwich mula sa tanghalian kanina. Umiling si Ivan, ngunit ngumiti ng pasasalamat kay Mother Grace. Masarap ang manok, salamat. Hatiin ko ang aking manok sa maliit na piraso habang kumakain. Kahit hindi gaano espesyal ang hapunan ni Ivan dito, hindi sapat ang pundo ng hapunan para pakainin ang 30. Matapos ang hapunan, nag-alok si Ivan at ako na tumulong maglinis kasama si Mother Grace habang nagpapahinga ang ibang mga bata mula sa kanilang mga room. Ngayon, Remy, may ibig akong sabihin sa iyo. Anunsyo ni Mother Grace. Habang sinisipilyo niya ang sahig at si Ivan ay nag-aahit ng mga pinggan habang ako ay tumutulong sa kanya sa pagkakain ng mga plato. Ano po iyon, Mother Grace? Tanong ko. Habang inilalagay ang isang plato sa tubo, mahigit na 9 na taong na kitang kilala. Parang anak na kita sa akin. Simula ni Mother Grace habang ako ay nagpipigil ng ulit. Ang aking mga kamay at ay nanginginig. Ang iyong pag-unlad sa paaralan ay laging hampas sa karaniwan at ito ay kinukumpirma ng iyon sa mga guro. Kailangan ka naming pagkawalan sa susunod na taon. Sa kasamang palad, ngunit nag-ipon kami ng pundo para sa iyo upang makapagpalaan. Napalaki ang aking mga mata habang biglang tumingin sa Mother Grace. Mother Grace, hindi niyo kailangan. Oo, mahal, ngumiti si Mother Grace. Kailangan ko, makalungkot na makitang maraming pamilya ang nataan sa iyo. Ngunit talaga namang narinis sila isang matalinong masahura, magandang babae. Nagiging paitaas ang aking palingon habang tinitingnan ako ng iba na may nagalang ekspresyon. Ang mga madre na nagmasid sa iyo habang lumalaki ka patungo sa iyo, isang magandang dalaga ay sang-ayon mo. Ang mga salita ni Mother Grace ay mapaiyak sa akin. Nagiging palang-pala ang aking panahon habang tinitingnan ako ni Ivan na may pag-alala. Ang mga madre na nagmasid sa iyo habang lumalaki ka bilang isang magandang dalaga ay sumasang-ayon na masasayang ang iyong talino kung hindi ka mag-aral sa mundo. Kaya't nag-ipon kami para sa iyo. Hindi ito ganun kalaki na. Ngunit sapat ito para sa isang semestre at dalawang semestre sa isang universidad. Pinigilan ko ang aking mga luha habang tinikigan si Mother Grace na may basang mga mata. Binigyan ko siya ng mahinang ngiti na may mas malalim na kahulugan kaysa anumang ngiti na ibinigay ko sa iba. Salamat, Mother Grace. Maraming salamat. Ngumiti rin si Mother Grace sa akin. Hindi, Remy. Salamat sa iyo. Huminga siya ng malalim na hininga. Alagaan ko muna ang mga batang iyon. Pagkatapos niyong maghugas ng pinggan ni Ivan, pwede na kayong gawin ang anumang nais ninyong gawin. Lumabas si Mother Grace sa kusina habang kinagat ko ang aking labi. Pumutol ng kanyang pag-ubo si Ivan habang binibigyan ako ng maamong ngiti. Gamit ang kanyang mga daliri, itinaas niya ang aking baba. Hindi mo nga nakikita kung gaano karaming tao ang nagmamahal sa iyo? Tanong niya habang ang kanyang mga berdeng mata ay sumasalubong sa akin. Mabuhay ka, Remy. Para kay Mother Grace, marami siyang inilaan para sa iyo. Chapter 5, ika-4 na araw, Broadwalk. Hindi dumating si Ivan kinabukasan ng hapon. Tulad ng inasahan ko, karaniwan siyang dumadating 1 oras o 2 oras pagkatapos sa paaralan. Ngunit ngayon ay hindi siya dumating. Sa halip, dumating siya sa gabi, mga alas 10 upang maging eksakto. Nakita na ng mga madre si Evan ng sapat na upang malaman kung sino siya. Nang tawagin ako ng isa sa mga batang madre pababa, nakita ko si Eva na nakaupo sa isa sa mga sopa habang nakapalibot sa kanya ang ilang mga batang babae. Ikaw ba ang prinsipe ni Remy? Tanong ng isang 7 taong gulang na walang ngipin kay Eva. Habang siya'y tumatawa. Tiyak na oo, narinig kong sabi ni Ivan na nagpapansin sa akin. Nagulat ang batang walang ngipin bago siya tumawa ng malakas. Pero ang mga laki ay kadiri, may kutis sila. Tumawa si Ivan. Inahalukay ang mga magulo niyang buhok na blonde na batang babae. Hindi kapag prinsipe ka.
Sapat na ang narinig ko, kaya lumitaw ako mula sa likod ng pader. Lumapit ako kay Ivan, inilalayo siya mula sa mga batang babae. Tara na, Ivan, bulong ko. Dadalhin mo ba si Remy sa iyong mahiwagang karyan ngayon? Tanong ng isa pang malambing na boses na napapainit sa aking mga pisngi. Paano ninyo malaman? Sabi ni Evan. Hindi ba dapat kayong mga babae na sa kama? Lumabas si Nanay Grace mula sa pintuan naka-cross arm kaagad. Lahat ng mga batang babae ay magmadaling lumabas sa sala, pinatay ang telebisyon sa nadahan. Binigyan ako ni Nanay Grace ng isang kindat bago siya lumabas para sundan ng mga babae sa itaas. Malamang na gusto niyang tiyakin na nagsisipilyo sila at nakahiga sa kama. Hinila ako ni Ivan palabas sa labi sa harap ng orphanage. Naka-cross arm habang nakatitig ako sa kanyang mga nag-aakusa. The girls will be bugged me forever about you now. Napabuntong hininga ko. Anong ginagawa mo dito kagabi? Bahagyang umiti sa Ivan. Gusto kitang dalhin kung saan. Kumunot ang noo ko habang tumataas ang hinala ko. Hindi mo naman talaga ako dinadala sa isang mahiwagang kaharian, di ba? Napailing si Evan habang inaakay ako palabas sa orphanage. Binuksan niya ang kotse niya at pinabuksan ako ng pintos ng pasahero. Hindi, huminto siya para sumakay sa driver's seat. Hintayin mo na lang. I crossed my arm. Nakatingin sa labas ng bintana habang nagsimulang magmaneho si Evan ilang sandali pa. Napansin kong nasa parking lot na kami ng Broadwalk. Ilang minuto lang palabas ng aming bayan. Nakasindi ang mga ilaw ngayon at agad na napunta ang mga mata ko sa Ferris wheel. Dinala mo ako sa Broadwalk, kumunot ang noo ko. Napatingiti tumango si Ivan. I used to go all the time as a kid, pero tumigil ako kanina. Bakit? Tanong ko habang nakatitig kay Ivan. Pero hindi naman nakatingin sa akin sa Ivan, sa halip ang kanyang birding mga mata ay tulala at sa malayo. Habang nakatitig sa lahat ng mga kumikislap na ilaw, hindi ko maiwasang mapansin kung gaano kaliwanag ang birding niyang mga mata sa ilalim ng lahat ng ilaw. Ito ay ang uri ng emerald green na halos mukhang hindi totoo. Evan, binigyan ko siya ng mahinang pagtulak. Ayos ka lang ba? Nawala sa pag-isip si Ivan habang bumababa ang mamita niya sa akin. Parang ngayon lang niya ata naalala na nasa patabi niya lang pala ako. Ayos lang ako. Tinilaan niya ang kanyang mga labi. Naglagay ng gilit ng ngiti sa mukha. Napakunot ang noo ko habang hinihila ko sa Ivan na patungo sa roller coaster na mukhang hindi masyadong malakaibigan. Hindi ko ka naman matatakotin sa roller coaster, di ba? Tinagad ko ang ibabang labi ko. Tinitingnan ang cart na nakabaliktad sa maraming loop. Hindi pa ako nakakasama niyan, nanim ko. Ngunit si Evan, hinila ko patungo sa linya na hindi masyadong mahaba. Kung gayon ito ang iyong unang pagkakataon. Bumukas ang gate nang may sumakay sa amin patungo sa cart. Pinapasok kami ni Evan. Ivan, I don't think I can do this. Bigla akong napaatras habang ang kariton ay gumulong sa rilis ng buong bilis. Nalaki ang mga mata ko habang humahampas ang buhok ko sa likod ng ulo ko sobrang bilis. Evan! Sumigaw ako. Narinig ko ang mahinahong pagtawa ni Evan sa tabi ko habang pinapalapit kami sa isang nakakalokang loop. Ipinakit ko ang mga mata ko, naramdaman kong manghina ang mga paa ko. Papatayin kita, napasigaw ako. Matapos ang tila mga oras na talagang ilang minutong huminto ang cart, naramdaman ko may yumuyugyug sa balita ko. Dandahan kung iminurat ang mga mata ko, bumalik ang tingin ni Evan sa akin. At napansin kong umangat ang silver bar na nakalagay sa harapan namin. Remy, ngumiting ng mahina si Evan. Okay ka lang ba? Binalik ko ang tingin ko kay Evan na maputlang mukha habang ina-assist kami ng konduktor. Pagbalik namin sa Broadwalk, dinala ako ni Evan sa trash can. Sinasamahan niya po siya ng tingin. Tinapik ang balikat niya. What the hell? Sabi ko. Nagtaas ng kilay si Evan. Hindi mo naman ako susukahan, di ba? Umiling ako.
Nakakakilabot, akala ko babagsak na ako dyan. Ngumisi si Evan. Nagpakawala ng mahinang tawa. Halika, gusto kong makita ang mga larawan. Nanlaki ang mga mata ko habang hinila ko ni Evan papunta sa isang maliit na booth na may maliit na screen ng television. Sa ika-4 na kahon ay isang larawan kung saan nakapikit ako na tila miserable. Si Evan naman ay ngumisi. Si Evan gayon pa man ay ngumisi sa akin. Hinayaan ng kanyang mga kamay na bumagsak sa buong lugar. Kukunin ko ang 2 keychains, sinabi ni Evan sa manager ng booth na nag-abot sa kanya ng $20 na perang papel. Ibinalik ng lalaki kay Evan ang 2 susi na nakalagay ang mga mukha namin. Inabot niya sa akin ang asul, iniangat niya ang pula. Ito ay para sa iyo. Hindi ko maiwasang mapangiti sa magkakaibang reaksyon namin. Ito ay masayang maingay. Salamat, ngayon ay napaalala ko sa aking sarili sa tuwing bubuksan ko ang pinto na ako ay ganap na bigla sa unang pagkakataon na sumakay ako sa isang roller coaster. Sarcastic kong sabi ko. Ikinabit ang keychain sa maliit kong set ng mga suso. Hindi ko alam. Ngumiti ng mahina sa Evan. I think you look pretty cute. Umitig ako sa kanyang mga mata. Sinubukan ko hanapin ang anumang bakas na kawalan ng pagpapatan o kasinungalingan. Ngunit wala ang makita ko lang na ay sinisiridad. Hindi ko maiwasang mangwala ng matingkad habang pinakagat ang ibabang bahagi ng labi ko. Oh, I sputtered out. Ganon ako naging pilay. Oh, tignan mo, yung ring toss. I love that game. Nag-grumble ako. Hinila ang braso ni Ivan patungo sa ring toss na may isang grupo ng mga stuffed animal na nakasabit sa paligid nito. Sa kabilang banda, na hating gabi, naisip ko na kailangan kong bumalik sa orphans maya-maya. Nagpuyat si Nanay Grace pag-aalala sa akin kung hindi ako uuwi ng isang oras. Tropes, hindi lang siya sanay na umiiwas ako. Dapat na akong umalis, sabi ko. Hawak ang isang malaking green frog na isang baso na napanalunan ako ni Evan sa ring toss. Napawi ang ngiti ni Evan. Oh, huminto siya. Nanliliksik ang mga mata sa Ferris wheel. May oras ka pa ba para sa isang huling biyahe? Ang Ferris wheel ang unang napuntahan sa mga mata ko nung dinala ko ni Evan dito kanina. Alam kong kailangan kong sakyan ito anuman ang mangyari. Oo, tumango ako habang inakbayan ako ni Evan papunta sa Ferris wheel. Dahil isang upuan ng ang Ferris wheel cart, kinailangan namin umupo ni Evan na magkatabi, magkadikit ng aming braso habang dahan-dahang umakyat ang Ferris wheel. Nang huminto kami sa taas, nagtagal ako para dumila. Nakikita ko lahat mula dito. Nakita ko ang isang maliit na batang babae na huhulog ng kanyang cotton candy at isang maliwanag na neon green na flip-flop na naiwan sa boardwalk. Ang ganda, sabi ko. Biglang sumabog ang kalangitan sa gabi sa isang grupo ng mga maliliwanag na kulay na lumilikha ng isang musbong na ingay sa tuwing sumasabog ang mga papatok sa kalangitan. Nagustuhan ko, napakaganda noon. Reason number 5, Remy. Ang mainit na hininga ni Evan. Kumikiliti sa aking lalamunan. Ang boardwalk. Chapter 6. Ika-6 na araw. Kaligayahan. Ang paaralan ay walang pinagkaiba sa araw bago ito. Nagbubulungan ng mga tao sa tabi ko. Minsan-minsan ay kumakaway sa akin habang binibigyan ko naman sila ng ngiti. Isang peking ngiti, maaari kong idagdag. Ang bawat tao ay palaging ipinagbalagay na ako ay isa sa mga karaniwang teenager na babae sa paaralan. Ganap na maayos at walang anumang mga problema. Ibig kong sabihin sa ilalim ng pilit kong ngiti, paano masasabi na sino man na may mali sa akin? Hindi nila kaya. Sa ilalim ng ngiting yun na isang bundle ng maruming maliliit na sekreto na hindi akakalain ng sino man sa akin. Ibig kong sabihin, sino makakapaghula na si Remy Montegrami ay isang ulila o kaya namatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente sa kasada. Ay teka, ito pa, ang pinakamaganda. Who the hell would guess na sinubukan magpakamatay ni Remy? Walang sino man. Remy, anong ginagawa mo dito? Tanong ng isang boses na ikinagulat ko sa aking isipan. Lunchtime na, napatingin ako kay Eva na nakatalikod sa akin. Nakatitig siya sa tambak ng mga textbook na nakalatag sa harapan ko.
Ano ba kasi ginagawa ko? Tinanong ko. Kinokolekta lahat ng physics books sa dam library para pakainin ang hipos. Hindi nag-aaral ako. Kahit na pagkatapos kung bigla na lang mag-snap at sabihin kay Evan, magawa pa rin niyang magpatawa. What the hell was wrong with them? Tara, nasa isip ko ang isang iyon. Natigilan ni si Evan bago ako hinila patayo sa upuan ko. Tara, alis na tayo. Binigyan ko siya ng masamang tingin habang hinihila niya ako palabas ng library. Binalik ko ang tingin ko sa mga tambak kong mga textbook na nabigo kong itapi. Pero hinila ako ni Evan. Saan tayo pupunta? Tanong ko habang inihatid ako ni Evan sa labas. Hindi naman tayo aalis ng school, diba? Tumawa si Evan. Binigyan ako ng maliit na ngiti. Oo, kami na. Huminto siya. Tumingin sa akin na parang nahihiya. Kung alam ni Nanay Grace na nag-cut out ako sa paaralan, hindi niya magbibigo. Hindi pa ako nagkakating class ng pag-aaral pag nakulong at nakakalimutan gumawa ng takdang aralin. Mabuhay ka ng kaunti, Remy, napanunok ako sa sinabi niya. Nang magsimula na kaming lumabas ng gate, lumuwag ang aking mga balikat habang inakbayan ako ni Ibon patungo sa park ng isang block lang mula sa paaralan. Ang parke ay palaging puno ng mga bata mula sa aming paaralan. Iniisip na sila ay lahat dahil sila ay naninigarilyo ng damo sa kanto. Ngunit ngayon, ang parke ay halos disyerto. Ang lahat ay nasa paaralan pa siguro. Ito ang dahilan kung bakit ko tinalikuran ang paaralan. Tanong ko na nakataas ang isang kilay. Mataas ang ekspektasyon mo. Alam mo yun? Ang asar na tanong ni Evan. Sinamaan ko siya ng tingin. Hinampas ang dibdib niya gamit ang likod ng kamay ko. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ko. Inilibid ko ang aking mga mata. Mabuti pang humanap ka ng makakapagsasaya sa akin dahil kung hindi, magpapalusot ako pabalik sa paaralan. Tumawa si Evan. Ngumisi sa akin with amusing sunshine in his green eyes. Ang cute mo talaga, Remy, napakunot ang noo ko. Habang nag-double take ako para masigurado kung tama bang narinig ko nang bigla ko ang sarili ko ng mahinang kurot sa kamay ko. Maramdaman ko ang sakit. Hindi ako nananaginip. Tinawag ako ng cute ni Evan Woods. Gusto kong maging masaya pero hindi ko magawa. Ang tanging naramdaman ko ay galit at dismaya. Anong laro ang pinaglalaroan niya sa akin? Nakikipag-deal ako sa kanya. Hindi ako pumapayag na mag-sign up para sa lahat ng pag-aakit na crap na ito na ginawa ni Ivan para makaramdam ako ng init at pagkabalisa. Alam mo, Remy, kapag pinupuri ka ng isang lalaki, dapat kang magpasalamat. Sila, may halong saya sa boses ni Evan na gusto ko lang siyang suntukin. Pinasaya niya ako at hindi ako nagkatiis. Mali ang maging masaya ako habang patay ang mga magulang ko. Hindi karapat dapat na pakiramdam ng mabuti. Gusto kong bumalik, muttered. Tinulak ang balikat niya sa gilid ng mata ko. Kitang-kita ko ang pagbagsak ng mukha ni Evan. Ang kamay niya ay kumapit sa aking puso. Hinila ko paikot nang magtama ang mga mata ko sa kanya. Napabuntong hininga ko. Ang kanyang berdeng mga mata ay puno ng damdamin, pagkalito, galit at sakit. Teka, may nasabi ba akong mali? Tanong niya sa akin. Umiling ako. Tumangging magsalita habang one beats down sa lower lip ko. Hindi umatras ng walang laban si Evan habang marahas itinaas ang baba ko gamit ang kanyang daliri. Ano bang problema mo, Remy? Bakit biglang nagbago ang mood mo? Hindi mo maintindihan. Sinubukan kong magawin malakas ang sarili ko pero pilit at mahina lang ang boses ko. Bakas sa mukha ni Evan ang sakit dahil sa mga sumakit na salita sa sinabi ko. Hindi ko maintindihan. Inuulit niya na hindi makapaniwala. I've understand this whole time. Lumalambot ang mukha ko habang nakatitig ako kay Evan. Mukha talaga siyang nag-aalala. Hindi mo maintindihan. Sinubukan kong gawin lahat ang sarili pero pilit na mahina lang ang boses ko. Sa tingin ko ay talagang nagmamalasakit siya. Siguro hindi siya pumapayag sa deal na ito dahil gusto niyang maging mabait. Naramdaman ko lang. Humito ako, nagpakawala ng malalim na hininga. Masaya
Umunot ang noo ni Evan na halatang naguguluhan. Hindi ba magandang bagay iyon? Napabuntong hininga ko. Oo, pero hindi ako dapat maging masaya. I mean, patay ng mga bugulan ko at ulilan na ako. And all, I should have deserved to be happy. Hinila ako ni Evan palapit sa kanya habang nanlaki ang mga mukha ko sa biglang paggalaw. Idiniin ang katawan ko sa kanya habang nakamalupot ang mga braso niya sa bewang ko. He buried his head into my neck, breathing me in. Remy, he started on. You deserve everything. You deserve to be happy. Chapter 7. Kapitong araw. Sinong gusto ko? Halos lahat ng babae sa aking paaralan ay may crush o crush kay Evan Woods. Ibig ko sabihin, sa palagay ko, naiintindihan ko kung bakit nila gagawing bagaman. Siya ay isa sa mga tanging lalaki ng paaralan ito na hindi isang ganap na haltak. At higit pa sa isang cherry at rainbow sprinkles, siya ay fucking good looking. I swear, I hear at least one girl swooning over about how gorgeous his green eyes are every single day. Ngunit sa kabila ng katotohanan na si Evan ay may mga batang babae na nahuhulog sa kanyang paanan araw-araw, tila hindi siya interesado sa alinman sa mga ito. Ang sabi-sabi, hindi pa siya nagkaroon ng seryosong girlfriend. Kaya naman nagulat ako nang makita ko ang isang napakarilag na pulang ulo na nakadikit sa kanya sa mga pasilyo sa sumunod na araw ng pasukan. Hindi ko maintindihan ang sinabi nila mula sa malayong kinatatayuan ko, pero napahigik siya sa sinabi niya. Kahit isang bulag ay masasabing naglalandian silang dalawa. Hindi iyon makatarungan. Isang batang babae na isang locker down hissed. Sinusubukan kong kunin si Evan na kausapin ako nito nakaraang taon. Napakaswerte niya. Isang magsiselos na babae ang bumulong sa ilalim ng kanyang hininga. Hindi ko maiwasang magtaka kung isa ba ako sa mga masuswerteng considering the fact that Evan wants to save my love. Tahimik akong tumawa, umiling-iling habang isinasara ang pinto ng locker ko. Sa sobrang pagkadismaya ko, napilitan akong lumampas kay Evan at sa palang ulo para makarating sa first period class ko. Saktong paghakbang ko sa kanilang dalawa, humiwalay si Evan sa palang ulo. Remy, tawag niya, kaya napatigil ako sa paglakad. Akong tumalikod at bigla siya ng manghinang ngumiti. Ang pulang ulo na nakasama niya ay nagbigay sa akin ng dirty glares habang iniikot niya ang kanyang mga mata. Evan, di ba nangako ka na ihatid mo ako sa klase ngayon? Tanong niya sa mataas ang isa't kilay na mula sa Evan. Lumingon sa akin. Pwede ko bang ibagpaliban yan bukas, Aubrey? Naikuyom ni Aubrey ang kanyang panga. Hinampas ang kanyang pink na bubblegum. Nakakainis. Sige, yes. Staring away in her two short. Pinagbugbog mo lang ba si Aubrey's mood para sa akin? Pabirong tanong ko. Oo, umiti si Evan habang nakatingin sa mga mata ko. Nalinit ang pisngi ko habang lumuluha ako. Hindi ko pa naramdaman ang ganito. Bakit ako nakakakuha ng ganitong uri ng reaksyon sa paligid ni Evan? Oh, mabilis kong inayos ang aking sarili habang inilihis ko ang aking lalamunan. Gusto kong bigyan ng magandang suntok sa mukha ang girlfriend. Nakita mo ba ang paaralan ng paghahagis niya ng mga dagger sa akin? Binigyan ako ni Evan ng nakatagilid ng ngiti. Pinasadahan ng kamay ang magulo niyang mangging buhok. Hindi ko siya girlfriend, lumuso ako. Tama, so magkakilala lang kayo. Nung nagdidiin sa isa't isa, lumapit siya sa akin. Nagkibit balikas si Evan. Naging mabait lang ako. Maari mo ba siyang itulak palayo? Bulong ko. Mahigpit na nakahigpit sa libro ko. Bakit parang nagsiselos ako? I mean, parang hindi akin si Evan or what? Kalimutan mo na lang. Si Evan ay tumitig sa akin na nagtataka bago ang isang maliit na pamumula ay gumapang sa kanyang liid. May gusto akong iba anyways. Nagpaangat ang ulo ko sa kanya habang nakataas ang isang kilay. Sino? Binigyan ako ni Evan ng isang ngisi. Pinitik ang isang ilong gamit ang duro ng kanyang mga daliri. May tao.
across my arm. Habang si Evan na nagsimulang maglakad palayo sa akin pababa sa hall, hinabol ko siya, nilagay ko ang kamay sa balikat niya para paikutin siya. Evan, sabihin mo sa akin kung sino. Umisi si Evan na ikinagulat ko sa pamamagitan ng pag-angat ng kanyang kamay at pagsipilyo ng isang bibla ng kanyang maitim na kandalos sa likod ng aking mga tainga. Nanlaki ang mga mata ko nang kumislap ang berdeng bispira ni Evan. Bigla akong napatras habang ang bispira ni Evan. Chapter 8, Day 8. Nanay at Tatay. Ang tanging koneksyon na naiwan ko sa aking mga magulang ng isang lumang litrato nilang dalawa noong araw ng kanilang kasal. Napakaganda ni Nanay sa kanyang mahaba, tradisyonal na puting damit pangkasal na may mahaba at may taling manggas. Nakalus ringlets ang maitim niyang mohanggay na buhok na namana ko sa kanya at may bit-bit siyang bouquet na light pink roses. Si Tatay na nakapulupot sa kanyang baywang ay hinila siya para halikan sa pisngi. Nakasuot siya ng classic black tuxedo na may simpleng blow tie. Nakatitig si Dad kay Nanay na nananalisik ang mga mata habang tumatawa ito. Sa palagay ko ay hindi ko makita ang aking mga magulang na mas masaya kaysa sa mga ito sa larawan. Nilipot ng aking mga mata ang larawan habang kinakagat ko ang ibabang labi ko. God, miss na miss ko na sila. Biglang may kumatok sa pinto. Pagbukas nito dahil sa pagkataranta at pagkagulat, pinilit kong itago ang aking mga larawan sa pamamagitan ng pagtago nito sa ilalim ng aking unan. Pumasok si Evan sa loob ng kwarto ko habang nakataas ang isang kilay niya na napanuksok ngiti sa mukha niya habang sumusubukang abutin ako. Anong tinatago mo? Tanong niya. Sinusubukang agawin ang larawan mula sa ilalim ng unan. Ito ay wala. Pagsisinungaling ko sabay hampas sa braso ni Evan. Nakangiti, sabi ni Evan habang nakatitig sa akin. Napasubsob ako sa aking likod sa aking kama habang sinasakal niya ako. Namulang mukha ko habang hinahabal ko ang hininga. Napangisi si Evan sa reaksyon ko habang inabot niya ang aking hibla ng buhok sa likod ng tenga ko. Okay, Remy, bulong niya, boses na nagpadala sa paningin sa aking paglugod. Anong ginagawa ng batang ito sa akin? Sa tingin ko, kailangan kong gawin ito sa mahirap na paraan bago pa ako makareact. Ay hinila na ng kamay niya ang picture sa ilalim ng unan ko. Nanlaki ang mata ko habang tinitingnan niya ito. Namutla at blanco ang mukha niya at kahit konting segundo lang makalimot kung nasa akin na pa rin siya. Okay, pwede ka nang bumaba, bulong ko. Tinulak siya palayo sa akin. Inamin ko na medyo naasar ako sa pagkuha niya ng picture nang walang pahintulot ko. Hindi ko maiwasan mapansin na nakatingin pa rin siya sa picture. Blanco ang mukha niya. Kaya hindi ko makita kung ano ang iniisip niya nang tingnan niya ito. Ibalik mo sa akin, I muttered. Inagaw niya ito sa kanya. Ayoko maging bastos pero ayokong husgahan niya ako. Not that I thought that he was going to. I mean, I trust him, right? Tama, may tiwala ko kay Evan Woods. Mukhang masaya talaga sila, bulong niya. Tinignan ako sa mata. Sila ay... Agad kong sinabi, pati mukha ko. O sila na. Bahagyang ngumiti si Evan. Sinusundan ang mga mata ang kamay ko habang ibinalik ko ang mga litrato sa ilalim ng aking unan kung saan ito nararapat. May dahilan kung bakit kayo nandito ngayon, biglang sabi ni Evan kaya napalingon ako sa kanya nang makataas ang isang kilay. Anong ibig mo sabihin? Kumunot ang noo ko. Napangiti si Evan habang nakatingin sa putik na puting dingding sa kanan. May dahilan kung bakit wala ka sa kotseng iyon nung namatay ang mga magulang mo. May dahilan kung bakit ka napiling manatili dito. Halos gusto kong umiyak, bumagsak ang puso ko hanggang sa sikmura ko habang may bukol sa lalamunan ko. Huwag kang magsalita ng ganyan, Evan. Nag-crack ang boses ko. Lumingon sa akin si Evan nang liliksik ang mga mata sa maalat na luhang dumadasdos sa pisngi ko. Dahan-dahang inabot ang kamay ni Evan para tanggalin ang luha sa pisngi ko. Ang mas ikinagulat ko ay nang hindi inalis ni Evan ang kamay niya. Sa katunayan, ang kanyang kamay ay humawak sa aking kanang pisngi. Pinaramdam ang kanyang hinalakin ang mga bilog sa aking templo. Say things like what? Ulit niyang
mga katotohanang hinlalaki. Nanginig ang mga kamay ko sa tagiliran ko habang umiinit ang pisngi ko sa palad ni Evan. Ayaw ng magulang mo na makita ka malungkot, Remy. Siya ay umalma. Ang boses ay parang binayad at malambot. Iniwan ka nila dito ng may dahilan. Huwag mo silang biguin. Evan, hindi mo alam kung ano ka. Biglang dumapo ang labi ni Evan sa pisngi ko habang nanaki ang mga mata ko. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko nang dumampi ang malambot at malamig na labi ni Evan sa mapupula kong mainit na pisngi. Alam kong halik lang iyon sa pisngi, pero iyon ang pinakakilalang bagay na nangyari sa akin. Nainis akong aminin, pero tama ang pakiramdam ng hilain ni Evan ang labi niya. Hindi ko maiwasang mapasin kung paano may hint ng pink ang tenga niya. I bit back a small smile habang si Evan ay nakatitig sa aking kama na nahihiya. Kaya oo, nautal siya, parang nanginginig at kinakabahan. Reason 8, mga magulang mo. Chapter 9, Ikacham na harap. Ang hinaharap. Ingon ako sa kanya, para ang katawan ko ay nakaharap sa kanya. Nakataas ang isang kilay. Tinanong ko siya, anong ibig mong sabihin dyan? Naramdaman ko ang pagbagsak ng puso ko sa ilalim ng aking tiyan. Habang ako ay lumunok, hindi ko kailanman naramdaman sa aking buhay ang napakaraming emosyon sa isang pagkakataon. Naroon ang kaligayahan, kalungkutan at maging ang pagkakasala. Mukhang hindi mapakali si Ivan, na para bang hindi pa niya naisip kung ano ang gusto niyang sabihin. Ikinulong niya ang kamay sa likod ng leeg habang kinakabahan siya. Hindi ko alam, siya ay napabuntong hininga. Talagang sobrang saya ko nitong mga nakarang araw. Hindi ko nais na matapos ito. Kaya ano ang mangyayari sa akin kapag nagpasya kang umalis? Guguluhin ko ang natitirang bahagi ng aking buhay sa pag-iisip kung ano ang magagawa ko. Mas mabuti na lang ang ginawa ko para iligtas ka. Pinutol ni Ivan ang aking pag-iisip ng isang mapait na tawa na hindi umabot sa napakarilag niyang birding mga mata. Alam ko na hindi ka masaya sa ekspresyon ng mukha mo. Umiti siya ng mahina. Sinuklay ang isang hibla ng buhok sa likod ng aking tenga, bagay na palagi niyang ginagawa ngayon. Huwag mong sisisihin ang sarili mo, okay? Pinasok ko ang sarili ko dito, naaalala mo? Nag-flashback ang isip ko noong 1 pulgada pa lang mula sa pagkahulog ko sa bangin na iyon. Dumating si Ivan at itulak ako sa gilid. Bigyan mo ako ng 10 araw at mabibigyan kita ng 10 dahilan para hindi mamatay. Tumigil si Ivan, at kung hindi ko pa mababago ang isip mo noon, maaari kang tumalon sa bangin na iyon. Nakahiga kami sa ilang cornfield na disyerto ng ilang magsasakang noong nakaraan. Ang mga tuyong dayami ay kumikiliti sa aking leeg at ginawa akong makate. Ngunit hindi ako nagrereklamo. Nasa tabi ko lang si Ivan. Halos hindi magkadikit ang mga balikat namin at pareho kaming nakatitig sa araw. I guess so, sinyalis ko. Hindi ko malang naisip ang deal namin nitong nakarang araw. 90s na ba talaga? Isang panginginig ang bumaba sa aking gulugod habang nakatingin ako sa batang lalaki sa tabi ko na mukhang talunan at bigo, ngunit determinado pa rin. Siguro, sinyalis ko. Hindi ko malang naisip ang deal namin nitong mga nakaraang araw. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ko. Ginawa, hindi ba? Sana hindi na lang. Pabuntong hininga si Ivan. Lumingon ako sa kanya, kaya na ang aking hinlalaki. Magsabi ng mga bagay-bagay tulad ng ano? Ulit niya. Ang katotohanan? Tinilaan ko ang aking tuyot na labi. Nagtataka kung bakit hindi ko pa siya tinatakot. 9 na araw na ang nakalipas, karamihan sa mga taong nakakaalam tungkol sa akin ay tumakas na ngayon. Pero bakit wala si Ivan? Mas mabuti na lumipas ang mga araw kaysa inaakala ko. Ungol ni Ivan, tahimik na halos hindi marinig. Nanginginig ang mga kamay ko sa tagiliran ko habang umiinit ang pisngi ko sa palad ni Ivan. Ayaw ng magulang mo na nakikita kang malungkot, Amy. Siya ay umalma.
Ang boses ay parang banayad at malambot. Iniwan kanila dito ng may dahilan. Huwag mo silang biguin. Ivan, hindi mo alam kung ano ka. Biglang dumapo ang labi ni Ivan sa pisngi ko habang nalalaki ang mga mata ko. Magsimulang bumilis ang tibok ng puso ko nang dumampi ang malambot at malamig na labi ni Ivan sa mapupula kong mainit na pisngi. Alam kong halik lang iyon sa pisngi, pero iyon ang pinakakilalang bagay na nangyari sa akin. Naiinis akong aminin, pero tama ang pakiramdam. May dahilan kung bakit ka nandito ngayon, biglang sabi ni Ivan, kaya napalingon ako sa kanya nang nakataas ang kilay. Anong ibig mong sabihin? Kumunot ang noo ko. Napangiti si Ivan habang nakatingin sa putik na puting dingding sa kanan. May dahilan kung bakit wala ka sa kotseng iyon noong namatay ang mga magulang mo. May dahilan kung bakit ka napiling manatili dito. Nang hilahin ni Ivan ang labi niya, hindi ko maiwasang mapansin kung paanong may hint ng pink ang tenga niya. I bet back a small smile habang si Ivan ay nakatitig sa aking kama na nahihiya. So, oo, nauutal siya. Parang nanginginig at kinakabahan. Reason 8, mga magulang ko. Sila ay, agad kong sinabi, pati mukha ko. Oh, sila na. Bahagyang ngumiti si Ivan, sinundan ng mga mata ang kamay ko habang ibinalik ko ang litrato sa ilalim ng aking unan kung saan ito nararapat. Lumingon sa akin si Ivan. Nalilisik ang mga mata sa maalat na luhang dumausdo sa pisngi ko. Dahan-dahang inabot ang kamay ni Ivan para tanggalin ang luha sa pisngi ko. Ang mas ikinagulat ko ay nang hindi inalis ni Ivan ang kamay niya. Sa katunayan, ang kanyang kamay ay humawak sa aking kanang pisngi. Pinahiran ng kanyang hinlalaki ang mga bilog sa aking templo. Halos gusto kong umiyak. Bumagsak ang puso ko hanggang sa sikmura ko habang may bukol sa lalamunan ko. Huwag kang magsalita ng ganyan, Ivan. Nag-crack ang boses ko. Sabihin ang mga bagay tulad ng kung ano. Ulit niya, ang katotohanan? Nakangiting sabi ni Ivan habang nakatitig sa akin. Napasubsob ako sa kanyang likod sa aking kama habang sinasakal niya ako. Namula ang mukha ko habang hinahabol ko ang aking hininga. Napangisi si Ivan sa reaksyon ko habang inabot niya ang isang hibla ng buhok ko sa likod ng aking tenga. Okay, Rini, bulong niya, boses na nagpapadala ng panginginig sa aking gulugod. Anong ginagawa ng batang ito sa akin? Sa tingin ko ay kailangan kong gawin ito sa mahirap na paraan. Bago pa ako makareact ay hinila na ng kamay niya ang picture sa ilalim ng unan ko. Nanlaki ang mata ko habang tinitignan niya ito. Namutla at blanco ang mukha niya at kahit konting segundo lang, nakalimutan kong nasa akin pa rin siya. Okay, pwede ka nang bumaba, bulong ko. Itinulak siya palayo sa akin. Inamin ko na medyo naasar ako sa pagkuha niya ng picture ng walang pahintulot ko. Hindi ko maiwasang mapansin na nakatingin pa rin siya sa picture. Blanco ang mukha niya. Hindi ko makita kung ano ang iniisip niya nang tingnan nito. Ibalik mo sa akin yan, ungol ko. Inagaw ito sa kanya. Ayokong maging bastos pero ayokong husgahan niya ako. Hindi sa akala ko, pupunta siya. I mean, matiwala naman ako sa kanya, di ba? Tama, matiwala ako kay Ivan Woods. Mukhang masaya talaga sila. Pulong niya, tinignan ako sa mata. Chapter 10, Ikaw. Kasi Ivan sa school, kinaumagahan, hindi ako magsisinungaling at sasabing hindi ako nabigo na wala siya rito. I was almost looking forward to see him today and see what he planned for me. Lahat ng ginawa niya para sa akin hanggang ngayon ay naging mas masaya ako. Hindi ko maiwasang isipin kung ano ang mangyayari kung hindi niya ako matagpuan na nakatayo sa gilid ng bangin na iyon noong isang linggo. Ang alam ko lang ay hindi ako. Nalampasan ang pagbato sa kanya ng itlog sa panaderya ng kanyang tiyuhin. Matanggap sa Brown University na may buong scholarship at higit sa lahat makasama lang si Ivan.
Isang panginginig ang bumaba sa aking gulugod habang ako ay kinakabahan na lumunok. Inamin ko na lang ba na gusto ko si Ivan? Hindi pa ulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Hindi ko kayang magkagusto kay Ivan. Sinubukan lang niyang iligtas ang buhay ko dahil masama ang loob niya sa akin. Hindi ko siya gusto at hindi ko gusto, pero hindi ko maiwasang kontrahin ang sarili ko dahil sa buong araw sa school hindi ko maiwasang hilingin na nandito siya ngayon. Pinagmasdan ko siya habang tumatakbo. Palabas ng kwarto paakyat ng hagdan, Ate Mary, may balita kami sa iyo. Tawag niya, malamang na nagising ang ilang bata sa proseso. Tawa ako. Habang lumingon ako kay Ivan na kanina patahimik, may malabong ngiti siya sa labi. Pero hindi niya siya kumibo simula nang buksan ko ang sulat. Ivan, ngumiti ako. Naniniwala ka ba? Gusto ako ng Brown University. Hindi pa rin umiimik si Ivan dahilan para mawala ang ngiti ko. Nagsimula akong sumimangot habang maingay ako nakatitig sa kanya. Ivan, may problema ba? Bago ko matapos ang aking pangungusap, ipinulupot ni Ivan ang kanyang mga braso sa akin. Binigyan niya ako ng isang nakakadurog na yakap. Hinawakan niya ako ng mahigpit at protective. Nakapatong ang baba niya sa tuktok ng ulo ko. At kahit na halos hindi na ako makahinga, pakiramdam ko ay tama ang lahat. Mayroon kang isang buong buhay na unahan mo. Nagat ko ang ibabang labi ko habang maingat kong pinupunit ang sobre. Sinusugurado kong wala akong mapunit sa loob. Hindi mo ba kayang buksan ng mas mabilis? Putol ni Nanay Grace. Papatayin ako ng suspense dito. Tawa ko habang pinupunit ko ang sobre ng isang malaking punit. Inilabas ko ang walang laman na sobre. Mahigpit na hinawakan ang paket na natanggap ko. Mahal na Remy, binasa ko ang sulat, nilaktawan ang walang kwentang impormasyon, ipinagmamalaki naming ipaalam sa inyo na natanggap ka na sa Brown University. Napasigaw si Nanay Grace. Dahil hindi ko na mapigilan ang sarili kong mapangiti, niyakap ako ni Mother Grace at naramdaman ko ang pagtulo ng kanyang mga luha sa aking sando. Nako, Remy, alam kong maaabot ka, proud na proud ako sa iyo. Iwalaya ko kay Nanay Grace, habang pinupunasan ko ang luha ng kaligayahan na namumuo sa aking mga mata. Binasa ko ang pakete, napakagat labis sa excitement. O aking Panginoon, Inang Grasya, napabuntong hininga ako, binasa ng mabuti ang isang linya sa sulat, nasa full scholarship ako. Pahiyaw si Nanay Grace, ikinapit ang kamay sa labi. Kailangan kong sabihin sa ibang mga madre ang tungkol dito. Bumulwak siya, babalik ako. Hinatid ako ni Evan pabalik sa ampunan. 9:30 na at malamang tulog na ang lahat ng bata. Namiss ko ang hapunan ngayong gabi. Asiguro akong magagalit si Nanay Grace sa akin. Ngunit nang makapasok ako sa ampunan kasama si Evan nang hinatid niya ako sa bahay, si Nanay Grace ay tumakbo patungo sa akin na may dalang isang malaking Manila na sobre sa isang kamay. Remy, mahal, siya Bem. I've been waiting for you all night. Where have you been? Kumunot ang noo ko. Iniisip kung ano ang kinatuwa ni Nanay Grace. Kakalabas ko lang kasama si Evan. Yun lang. Kinawayan ni Evan si Nanay Grace habang nakangisi. Ang galing, mas marami pang makakasamang magdiwang. Ano? Tanong ko na halatang naguguluhan. Nanay Grace, ano sa earth ang sinasabi mo? Inaabot sa akin ni Nanay Grace ang sobre. Nang makuha ko iyon mula sa kanya, ito ay naka-address sa akin mula sa Brown University. Isa sa mga universidad na inaplayan ko noong unang bahagi ng taong ito. Nanlaki ang mata ko habang tinitigan kong mabuti ang address. Sinisigurado kong hindi ako dinadaya ng mga mata ko. Brown University? Sabi ni Evan. Isang ngiti ang sumilay sa malarosas niyang mapupulang labi. Buksan mo, Remy.
Tumango ako, pwede ko bang itanong kung saan kolehiyo ka natanggap, honey? Brown University. Maingat kong sabi habang nakataas sa isang kilay niya. Pumunot ang noo ko. May nasabi pa akong mali. Napalunok ako. Ayaw kong magkaroon ng masamang impresyon. Nasa full scholarship Aspen, tahimik na bulong. Dahan-dahan akong tumungo habang nanlaki ang mga mata niya. Dinilaan ko ang aking mga labi habang nakatitig sa aking mga paa. Ayaw kong salubungin ang kanyang matitinding birding mga mata. Nandito ba si Ivan? Hindi niya pinansin ang tanong ko habang nakatakip ang kamay niya sa bibig niya. Ikaw ang babaeng pinagbigyan ni Ivan ng kanyang scholarship. Agad na nagpanting ang tenga ko habang nakatitig ako sa nanay ni Ivan na nakatiki ang mata. Ano ang sinabi niya? Ma, sino ang nagbel? Isang pamilyar na boses ang sumiglang mamalingaw sa buong silid mula sa hagdan. Nanlaki ang mga mata ko sa itaas habang nakalak ang mga mata ni Ivan sa akin. Tinitigan niya ako nang may pagtataka. Bago ang kanyang mga mata ay naging madilim na lilim ng pagkakasala. Ay, Remy, nag-clear throat siya. Hindi ko alam na nandito ka. Naikuyong ko ang aking mga kamao. Biglang nakaramdam ng galit. Buong araw niya akong tinatago. Anong ibig mong sabihin, Ivan? Putol ko. Nagulat ka ba hindi ako patay? Nalaki ang mga mata ni Ivan habang umiiling. Nakatitig siya sa pagitan namin ng mama niya na kinakabahan. Napabuntong hininga siya habang kinakagat niya ang ibabang labi. Halika sa itaas, sabi niya habang nawawala siya sa rehas. I unclean my fist habang lumingon ako sa kanyang ina na mukhang naguguluhan sa sinabi ko. I shrugged her off as I started to go up the grand spiral. Feel ko din dumihan ko lang ang bahay ni Ivan sa pagtapak ko dito gamit ang sneakers ko na 2 years na ako. Nahanap ko ang kwarto ni Ivan sa pamamagitan ng paghapwang sa kwarto na bagyang nakabukas ang pinto nito. Hindi ko maiwasang mangambala sa daan sa lahat ng mamahaling mukhang dekorasyon na puno ng bahay. Hindi sinabi sa akin ni Ivan na may lumig siya. Remy, bumutong hinanga siya nang makapasok-pasok ko sa kwarto niya. Sinira ang pinto sa likod ko, lumibot ang mga mata ko sa kwarto niya. Napansin kong parang hindi nagalaw at bago ang lahat. Pwede kong ipaliwanag. Bakit mo binigay ang scholarship mo kay Brown? Tanong ko kaagad. Naka-cross arms habang nakatitig kay Evan. Dahil alam kong kailangan mo ito. Simpleng sabi niya. Dahil wala akong maisip na sapat na dahilan para subukang iligtas ka. Alam mo ba ang nararamdaman ko kapag nalaman kong hindi ako sapat para iligtas ka? Buong gabi akong nagpapalipas ng gabi. Sinusubukang gumawa ka ng mga dahilan para manitilig ka. Napansin ko noon na ang kanyang mga mata ay pagod at duguan. Ang mga kakilakilabot ng mga bag ay nakalaylay sa ilalim ng kanyang mga mata. Agad ako na konsensya, ngunit hindi nito mapigilan ang luhang umago sa aking pisngi. Napabuntong hininga si Ivan nang humakbang siya sa harapan ko. Ang kanyang mga daliri ay nag-iwan ng paso sa aking mga pisngi, habang pinipunasan niya ang luha pagkatapos ng luha. Huwag kang umiyak, Remy. Huminga siya, mainit na hininga ang kumikiliti sa pisngi ko. Baby, please, huwag ka nang umiyak, baby. Ang salita ay tila pinupuno ang aking puso ng init habang tinitigan ko ang mga mata ni Ivan gamit ang aking makintab at malabong paningin. Biglang bumaba ang mga mata ni Ivan sa labi ko habang sabik na sabik siyang kumagat sa kanya. Agad kong naramdaman na nakasandal kaming dalawa, pero bago pa malapat ang mga labi namin ay pinigilan na ako ni Ivan. Tinitigan ko siya na puno ng sakit ang mga mata. Ayaw niyo ba akong halikan? Mahal kita, napabuntong hininga siya. Mahal kita. Napakahalaga sa akin ang tatlong salitang iyon. Ang huling beses na may nagsabi sa akin na mahal ako ay noong nakita ko ang aking ina sa ospital. Lahat ay nakabenda. Namatay si tatay dahil sa impact ng pagkabangga ng sasakyan. Ngunit binigyan pa ng 48 oras si nanay bago siya umalis. Nakaluhod ako sa tabi ng kama niya na hinaplos niya ang pisngi ko. Mahal kita, Remy, bulong niya. Napakahina ng boses. Namumutla ang mukha niya. Parang nabura ang lahat ng enerhiyang nasa loob niya. Magiging maganda ka, matalinong babae, balang araw. Hinagat ko ang ibabang labi ko habang idindikit ko ang labi ko sa labi niya. Bumaba ang labi ko sa labi niya habang ihinalka niya ang pabalik.
parang nagkasya ang lahat habang ang mga braso niya ay pumupulupot sa bewang ko. Hinila ako palapit sa katawan niya. Ipinulupot ko ang braso ko sa lig niya. Habang patuloy niya ako hinikan, ang kanyang mga kamay ay kung saan-saan mula sa maliit na bahagi ng aking likod o nakasabit sa aking makapal na buhok. Nang tuluyan na kaming magkalayo, nagningning ang mga mata ni Ivan at ang mga kanyang labi ay mapula-pula sa sobrang halik. Ngunit maaari kong sabihin ng parehong para sa akin pati na rin. Nararamdaman ko ang aking sarili na nakangiti na parang tulala habang si Ivan ay nagpakawala ng mga hinang tawa. Buhok sa likod ng tinga ko. Tumango ako walang pag-aalinlangan. Oo. Tumawa si Ivan habang hinila ako para pa sa isang halik. Nakakalasing ang kanyang mga halik. Hindi ako magsasawa sa kanila. Kung pwede ko lang siya nang tuluyan, alam kong gagawin ko. Diyos ko, mahal kita, bulong niya. Nagpadala ng panginginig sa aking kalugod. Ivan, sabi ko, pinipigilan niya ako. May sasabihin ako sa iyo. Lumalay ka sa akin, Ivan. Tinitigan ako ng may pagtataka sa kanyang mga mata. Ano yun, babe? Reason number 10, paniwala ko. Naramdaman ko ng ngiti sa labi ko. Ikaw, Evan Woods, mahal kita wakas. Napangiti ang nobyo habang kinakagat niya ang kung ibabang labi sa kaba. Ako si Remy Montgomery. Kunin ka, Evan Woods, upang maging asawa ko, upang magkaroon at hawakan mula sa araw na ito. Para sa mas mabuti o para sa mas masahol. Para sa mas mayaman, para sa mas mahirap, sa karamdaman at kalusugan o pamaling at kahalagahan. Mula sa araw na ito hanggang sa kamatayan, ang maghihiwalay sa atin. Mahabang sandali ang katahimikan bago muli nagsalita ang pare. Ladies and gentlemen, ito ay may malaking kasiyahan upang pakilala sa iyo ang unang manonood. Habang ako ay tumayo para pumalagpak, maaari mo nang halikan ang nobya. Tinanggal ni Evan ang belo ni Remy at sa isang mabilis na galaw, nilapat niya ang kanyang mga labi sa labi niya. Lumitaw ang mga kisap mula sa karamihan ng mga taong kumukuha ng litrato at si Mallory na nasa tabi ko pa rin ay tumatalon pumalakpak. Alam kong walang rito para makakita, pero alam kong nakita ko ang groom na may sinabi sa bride, mahal kita. Sigurado akong nabigani ang lahat sa kagandahan niya. Mari ka nang maupo, sabi ng pare habang ang nobya ay nakatayo sa tabi ng kanyang nobyong ngiting-ngiti. Mahal na mahal, dito tayo magtitipon ngayon. Nagsimulang magsalita ang pare. Makalipas ang 15 minuto, pagkatapos ng ilang tawanan sa wakas ay nakarating na ang pare. Kung saan naghihintay ang lahat sa buong oras. Napatingin ako sa madre sa tabi ni Mallory na nagpupunas ng ilang luhang nagliligaw gamit ang panyo. Ako si Evan Woods ay kunin ka Remy Montgomery upang mag-asawa ko. Magkano na to ako? Shit! Sigurado akong nabigani ang lahat ng kagandahan niya. Mari ka na maupo, sabi ng pare habang ang nobya ay nakatayo sa tabi ng kanyang nobyo. Ngiting-ngiti. Mahal na mahal, dito tayo nagtitipon ngayon. Nagsimulang magsalita ang pare. Makalipas ang 15 minuto pagkatapos ng ilang tawan. Sa wakas ay nakarating na ang pare kung saan naghihintay ang lahat ng buong oras. Napatingin ako sa madre sa tabi ni Mallory na nagpupunas ng ilang luhang naliligaw gamit ang panyo. Ako si Evan Woods, kunin ka Remy Montgomery upang maging asawa ko, upang magkaroon at hawakan mula dito. Araw-araw para sa mabuti o para mas masahol, para sa mas mayaman, para sa mas mahirap, sa sakit at sa kalusugan, sa pag-ibig at sa paghalagaan. Mula sa araw na ito hanggang sa kamatayan ang maghiwalay sa akin. Sabi ng nobyo na nanginginig ang boses ng pagkitang mga salita. Pangiti ang nobyo habang kinakagat niya ang pang-ibabang labi sa kaba. Ako si Remy Montgomery ay kunin ka, Evan Woods, upang maging asawa ko, upang kalimar para mabuti sa parang habang sandali. Ang katahimikan bago maling sa tama. Ladies and gentlemen, ito ay malaki kasana upang ipaghilas sa iyo ang una. Pagkataon Mr. and Mrs. Woods, nagyawan ang manonood habang ako ay tumayo para pumalap. Mari mo nang halikan ang nobya. Sigurado akong nabighani ang lahat sa kagandahan niya. Mari ka nang maupo, sabi ng pare. Habang ang nobya ay nakatayo sa tabi ng kanyang nobyo, ngiting-ngiti. Mahal na mahal, dito tayo nagtitipon ngayon. Nagsimulang magsalita ang pare. Makalipas ang 15 minuto, pagkatapos ng ilang tawanan, sa wakas ay nakarating na rin ang pare, kung saan naghihintay ang lahat ng buong oras. Napatingin ako sa madre sa tabi ni Mallory
na napupunas ng ilang luhang naliligaw gamit ang panyo. Ako si Evan Woods. Kunin ka, Remy Montgomery, upang maging asawa ko, upang magkaroon na tawakan mula dito araw-araw para sa mabuti o para sa mas masahol pa, para sa mas mayaman, para sa mas mahirap, sa sakit at sa kalusugan, sa pag-ibig at sa palahagan. Mula sa araw na ito hanggang sa kamatayan ang maghihiwalay sa atin. Sabi ng nobyo, nanginginig ang boses sa pagitan ng salita. Napangiti ang nobya habang kinakagat niya ang pang-ibabang labis sa kaba. Ako si Remy Montgomery, ay kunin ka, Evan Woods, upang maging asawa ko, upang magkaroon at panatilihin mula sa araw na ito, para sa mas mabuti o para sa mas masahol pa, para sa mas mayaman, para sa mas mahirap, sa karamdaman at kalusugan, upang mahalin at pahalagahan. Mula sa araw na ito hanggang sa kamatayan ay maghihiwalay sa atin. Mahabang sandali ang katahimikan bago muling nagsalita ang pare. Ladies and gentlemen, ito ay malaking kasiyahan upang ipakilala sa iyo ang pagkataon Mrs. and Mr. Woods. Naghiyawan ang manonood habang ako ay tumayo para pumalakpat. Maaari mo bang halikan ang nobya? Ang flower girl at ang ring bearer ay biglang nagsimulang maglakad sa aisles. Habang ang flower girl ay naghahagis ng taulot na rosas pabalik-balik, napaungol ang babaeng katabi ko. Habang naka-cross arms, gusto kong maging flower girl. Bumutong hininga siya, nagpuot ng labi. Bumaba ang tingin ko sa kanya habang ang kanyang malinaw na asul na mga mata ay nakalak sa akin. Bakit hindi ikaw? Binigyan ko siya ng matamis na ngiti. Nagtataka siyang tumingin sa akin. Sabi nila matanda na ako. 11 pa lang ako. Nagsimula nang bumaba sa aisles ang mga abay sa babae. Habang binigyan ko ang babae ng isang magiliw ng ngiti. Baka next time, inalay ko. Nagkibit balikat siya. Siguro, inabot niya ang kamay niya para makipagkamay. Habang hawak ko ang maliit niyang kamay. Ako si Mallory Moran. Medyo natawa ako habang kinakamayan siya. Nice to meet you, Mallory. Bubukan na sana si Mallory ang bibig niya para tanungin kung sino ako. Pero bago pa siya makarating, tumahimik ang lahat. Biglang sumulpot sa ayos ang nobya ng kanyang napakandang puting gamit. My sweetheart neckline ito at hindi ito masyadong masikip. Pero masikip para ipakita ang kanyang kurba. Ang mga kristal ay nasa tamang lugar at kanyang transparent na puting belo.